Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, ating balikan ang naging masterful performance ng Amerikanong boksingero na si Shakur Stevenson kontra kay Teofimo Lopez. Nagharap po ang dalawa nitong linggo, Manila time, diyan sa Madison Square Garden para sa WBO Junior Welterweight o 140-pound championship na noon ay tangan-tangan ng defending champion na si Teofimo Lopez. Alam nyo, ito si Lopez, kilala sa alias na The Takeover. But it was Stevenson who took over the fight with a masterful boxing clinic. Ibang klase, swerte nga sa tingin ng marami na nanalo ng kahit isang round itong si Teofimo Lopez. Ating pong balikan ang naging performance ni Shakur Stevenson because we are witnessing one if not the best scientific boxers sa boxing ngayon. Itong si Shakur Stevenson, he puts the science in the words sweet science sa boxing. Pag-usapan natin, Stevenson versus Lopez dito lamang sa Boxer Shorts. Ating babalik ang Boxer Shorts. Ating pong pasadahan ng paspasan ang naging bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson ng Amerika at Teofimo Lopez para sa WBO Junior Welterweight Championship of the World. Officially, nagharap ang dalawa nitong linggo Manila time diyan sa Madison Square Garden, New York. Ang nagugi sa labang ito ay walang iba kundi si Shakur Stevenson. Nanalo po siya via a 12-round, lopsided, unanimous decision. Sa kanyang pagkakapanalo, si Shakur Stevenson na po ngayon ang tumatayong bagong WBO Junior Welterweight Champion. Sa mga boxing fans dyan na sumusubaybay sa ating munting YouTube channel, ang Boxer Shorts, marahil napansin ninyo na hindi tayo naglabas ng primer na video para sa bakbakang Shakur Stevenson at Teofimo Lopez. Sa halip, ang ating video inilabas ay patungkol sa bakbakan ni Mario Barrios at Ryan Garcia para sa WBC Welterweight Championship, isang laban na mangyayari sa February 22 pa, Manila time. Talaga pong lilakdawan natin yung Stevenson versus Lopez sapagkat hindi ko alam kung paano mananalo yung Teofimo Lopez. Napakalayo ng distansya sa estilo sapagkat ibang level na boksingero, ibang boxing skills ang bit-bit ng Shakur Stevenson. So tingin ko magiging boring yung kanilang laban. And also, hindi talaga ako masyado sold dito kay Teofimo Lopez. Okay, tinalo niya itong si Vasily Lomachenko, pero natalo rin siya kay George Kambosos. And also, maraming issues na bit-bit itong si Teofimo Lopez. Marami sa mga mental health issues. Away sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, on and off relationship with the father, Teofimo Lopez Sr. At hindi ko rin kursunada yung pagiging chief trainer ni Teofimo Lopez Sr. sa kanyang anak. I thought Teofimo Lopez Jr. deserved a better world-class trainer. So all these things factored in mga kaibigan, yung aking pananaw na talagang ibang level yung Stevenson, that this fight could be boring, yan po ang dahilan. Kaya hindi na ako nagsaya ng oras dyan. Of course, I'm featuring this fight right now because we have to acknowledge yung unbelievable display of boxing skill and domination by Shakur Stevenson. Maaaring naging boring nga ang laban sa tingin ng marami, attorney. Umabot ng 12 rounds eh. But if you are a real boxing fan, if you appreciate the sweet science of boxing, we have to take note of that performance by Shakur Stevenson. We expected him to outbox itong si Teofimo Lopez, but we did not expect him to box that good. Total domination. Alam nyo, pag pinag-usapan natin mga pure boxers, mga kaibigan, ang naiisip ng marami agad, yung golden era ng boxing, yung Willie Pep, mga kaibigan, the former featherweight champion, who according to legends, once won a round
without throwing a punch. Okay? Ibang klase, ano? And then, of course, in the 80s, you had the American, yung Pernell Sweet Pea Whitaker. Ibang klase rin po yung Pernell Whitaker. And then later on, you had guys like Floyd Mayweather Jr., Roy Jones Jr., huwag niyong kalimutan. Pero yung Roy Jones Jr., bagamat magaling na boxer at may taglay na punching power, masyado siyang kumpiyansa. Medyo burara minsan. Binababa niya ang kanyang depensa, ini-engage niya, kumbaga pinoprovoke niya yung kalaban niyang suntukin siya, hanggang sa eventually tinamaan siya ni Antonio Tarver at na-knockout. Itong si Shakur Stevenson, kung makita po ninyo ang kanyang performance, from the first round down to the last round kontra kay Teofimo Lopez, napaka-disciplined ng kanyang estilo. No room for showboating. Yung kanyang depensa talagang world class, ibang klase. Talagang disciplined, focused from first round down to the last round. Shakur Stevenson controlled this fight, won this fight by controlling yung distance niya kay Teofimo Lopez. Distansya, yung kanyang right jab, left straight combination, walang sagot itong si Teofimo Lopez. Ang galing ng timing, ang galing ng counter punching nitong si Shakur Stevenson. Ang maganda pa dito kay Shakur Stevenson, yes, he is a pure boxer, pero hindi siya yung suntok layo. Parang Guillermo Regondo, sumusuntok on the back foot habang maatras papalayo, iwas pasoy. Hindi. Si Shakur Stevenson dissected Teofimo Lopez like a frog in a laboratory right in front of Lopez mismo. Ipinahiya niya si Lopez right in front of Lopez, in your face. Sabi nga po natin sa sports. Sapagkat nandun lang siya sa harap eh. He stayed in the pocket. Hindi siya lumalayo. Okay? But he outboxed Teofimo Lopez right on his face. With that great distance, spacing, that fantastic jab straight combination, clever counter punching. Ibang klase po mga kaibigan. Teofimo Lopez had no answers. At sabi ko nga, di ba, yung kawalan ng world-class trainer, kitang-kita. In between rounds, sasabihin ng tatay kay Teofimo Lopez, show me the power, show me the power. Ano ba yan? Wala man lang detalyadong instruction on how to handle the slickness, the boxing skills of Shakur Stevenson. Wala. Yun lang sinasabi ng tatay, show me the power. Di ba? So, kita-kita nyo, mga kaibigan. At the end of round number 6, malayo na yung palitan ng suntok eh. Parang around 78 punches landed kay Stevenson, samantalang 23 lamang dito kay Teofimo Lopez. At the end of the fight, mga kaibigan, yung landing percentage ni Stevenson was around 44%. Samantalang around 15% lang ang connectivity rate nitong si Teofimo Lopez. Yung mga suntok na binitawan niya, ang tumama 15% lang. Itong si Stevenson, yung mga suntok na binitawan niya, almost 44% tumama dito kay Teofimo Lopez. At nakita niyo na, wasak nga yung muka ni Teofimo Lopez. He was outclassed, taken to school by Shakur Stevenson. The scorecards, 119-109, ibig sabihin niyan mga kaibigan, isang round lang ang naipanalo nitong si Teofimo Lopez. Kahit nga ibigay mo ng shutout, kompleto lahat sa kanya yung rounds, walang magre-reklamo eh. Because he did not even bother to try. He might have tried itong si Teofimo Lopez, pero wala eh, hindi niya kaya. He was not prepared for that kind of world-class skill na ipinakita ni Shakur Stevenson. So, mga kaibigan, let's take note of this guy, this boy, Shakur Stevenson, because very rare yung ganitong klaseng breed ng mga boksingero. Now, for the record, mga kaibigan, Shakur Stevenson, sa kanyang pagkakapanalo kay Teofimo Lopez, he became the fastest boxer to become a 4-weight boxing champion. Between 2019 at ito nga, January 2026, between those years, mga kaibigan, itong si Shakur Stevenson
naging World Boxing Champion sa featherweight, 126 pounds, junior lightweight, 130 pounds, lightweight, 135 pounds, at ngayon nga, junior welterweight, 140 pounds. So, hindi pa siya tapos sapagkat handa pa siyang umakyat ng weight class ulit for another World Boxing Championship. Now, during the fight, hinamon ni Shakur Stevenson, after the fight, hinamon niya si Conor Benn, yung slugger from Inglaterra. Hinamon niya. Now, Conor Benn fights at welterweight 147 pounds. So, aakyat ng timbang itong si Shakur Stevenson if ever he really wants that fight. But Conor Benn does not have a world title, mga kaibigan. Walang titulo eh. Although he's still planning to fight, hopefully, the winner of Barrios versus Garcia. Gusto rin niya yung WBA title na tangan-tangan ni Rolly Romero. Pero hinahunting din yun ng ating pambansang kabo na si Manny Pacquiao. So, magandang laban nito sapagkat very aggressive na fighter itong si Conor Benn. Pero nakita niyo naman yung skills nitong Shakur Stevenson is on a different level, mga kaibigan. At yan ang dahilan kung bakit natin siya feature ngayon. Sapagkat kung ikaw ay up-and-coming boxer, iyan ang video gusto kong panoorin nyo. Kayo mga up-and-coming boxer, nakita nyo yung disiplina, yung focus na ipinakita ni Shakur Stevenson, iyan ang inyong gayahin. Okay? Iyan ang inyong gawing ehemplo. Sapagkat that is what boxing really is all about. The sweet science. How you dissect, how you take your opponent brick by brick, sabi nga po natin. At yan ang pinakita ni Shakur Stevenson. A legend in the making ang batang ito. At lahat tayo ngayon ay sumusubaybay sa kanyang karera. At yan po ang ating naging post-fight analysis sa naging bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson at ni Teofimo Lopez. Great display of boxing clinic. And with that, yan po nagtatapos ang ating munting programa, ang ating Boxer Shorts. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Kung pwede nga lang maglabas ng video everyday yun lang gusto natin mangyari. Kaya lang, siyempre, may iba po tayong inaasikaso pa. Pero maraming salamat po sa inyong pagtatiga at pagsubaybay. Ako si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.